sa manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal naming Panginoong Hesus, sa pangnatdalangin ng iyong propeta, sa lahat ng mga bansa, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildy Stradalmeda, sa oras ito, malapit sa aking pagdadala na yung balang mensahe, ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na pangunawa ang bawat isa. Hipuin mo sa kanilang mga puso, ipaunawa mo sa kanilang kaligtasan. Sa ganang akin magagawa at siyang dakilang pangalan aking sinasaway, ano magawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at pag-ilangan, lumaya sa magaligtaan, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Unang-una, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. And we give double respect and honor to the man of God, the end time prophet of our loving God, our beloved evangelist pastor, Wildy Stradalmeda, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved and honorable assistant pastor, Diaz Almeda. Sa inyong lahat, minamahal na mga kapatiran, to our beloved viewers, magandang hating gabi na po sa lahat. Everybody say, praise the Lord. Ati pong buksan at basahin minamahal, pakinggan po natin ng mainam, ay nakasulat po sa Roma Kapitulo 8, versikulo 28. Ati pong basahin. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kabanatay 8, talata po ay 28. Ganito po nasusulat. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatuwid bagay na yung mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Everybody say, praise the Lord. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. So lahat na bagay, sinabi po dyan minamahal, ay pinahintulutan ng mahal na Panginoon para sa kabutihan ng mga naglilingkod sa Diyos. Amen. So masama man yan o mabuting bagay na nangyari sa ating buhay, sa ating kapaligiran, isa lang po ang purpose dyan, minamahal, para sa ating kabutihan. Amen. O, di ba, yung may mga karamdaman dati, o anong resulta? Nandito sila ngayon, nakasumpong ng katotohanan, naglingkod sa Diyos. Amen. Kasi kung wala siguro sakit, patuloy pa rin sa paggawa ng masama, sa mga bisyo. O, kasi yun yung kaligayahan ng bawat isa. Pag malusog yung katawan mo, maraming, kahit nga walang pera kahit mag-utang-utang, basta matustusan lang yung pangangailangan ng kanilang layaw ng laman, minamahal. So, pagdating ng karamdaman, pagdating ng mga problema, hinanap na ang Panginoong Diyos. Amen. So, mayroon pong kaming na super typhoon, no? Mawar, o sa local na pangalan ay Bete. Tatama daw ngayong gabi or bukas. Sabi nila, minamahal. So, ang iisipin ng iba, problema yan. No? Ang iba naman nag-isip, pagpapala yan. Dahil marami na pong mga dams ngayon na halos matuyuan na ng tubig. Lalo na yung mga dam na nagsusupply ng tubig mainom sa Metro Manila. Pag yan ay matuyo na minimal, marami pong mamamatay sa Manila. Walang tubig. No? Maraming po maapektuhan.
hindi na sila makapagtanim dahil wala ng tubig sa irrigation. Oh. So, pagpapala sa iba naman, hindi. Amen. Pero para sa mga anak ng Diyos, pagpapala lahat, mabuti o masama. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil balita ko minamahal sa ibang mga lugar, marami daw dinadala sa ospital, mga kabataan dahil na heat stroke. Dahil sa init. Kahit mayroon pang electric fan, init pa rin yung binubugan ng electric fan. Kahit hating gabi, mainit pa rin. No? Pinapatay ko na nga yung electric fan dahil hindi na yata ako marinig sa ingay ng electric fan. Minamahal. Dahil, bakit nag-electric fan? Dahil mainit kahit hating gabi. So pag pupunta ka doon sa mga mall, pagdating mo sa parking area, halos nakaandar lahat ng mga sasakyan doon na hindi naman ginagawa dati. Doon lang sa Middle East, ganun talaga. Pag nakaparking yung mga sasakyan, hindi mo pwedeng iwanan na nakapatayan dahil pagbalik mo, hindi ka makapasok sa init. Para kang pumasok sa pugon. Mamatay ka sa init sa loob. So, iwanan mo lang siya na nakaandar, na naka-open. Dito sa atin, iniwanan, naka-lock yan, sigurado. Kasi pag naka-open yan, baka may ibang sasakay dyan at paanda rin, wala na, pagbalik mo, wala na yung sasakyan. Pero sa Middle East, kahit mag-iwan ka pa ng laptop dyan, kahit mag-iwan ka pa ng mga mahalagang, kahit pa siguro ginto pang iwanan mo sa loob, walang bubukas doon, kahit nakabukas yan, naka-under yung aircon, dahil nakaikot yung CCTV doon. Pag once na mahuli ka doon, pugot ulo kagad. So, ang mga tao takot, no? Takot mapugutan ng ulo, hindi sila takot itapon sa impyerno. Ang kitakutan ng mga tao doon, makulong, mahuli, makulong. So kahit may mga maiwan na mga gamit sa airport, kahit mamahaling cellphone yan, wala pong dadampot. Titingnan lang yan o tatawag sila ng security guard. Sasabihin na mayroong naiwan doon. No. So dito sa atin, minamahal, aywan ko lang kung mag-effect na yung SIM card registration o kung anong mangyari. Yan naman talagang kinatakutan eh. Pag once na gamitin mo yung hindi sa yung cellphone, pag on mo at isaksak mo yung SIM card mo, mahuli ka na kaagad dahil malaman doon na ikaw ang kumuha sa cellphone na nawala. Dahil naka-registered na kasi yung mga cellphone, yung mga SIM pack. Amen. So, maganda din yan. No? Nakakatulong. Sabi nga, all things work together for good. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. So, hindi po natin isipin na problema yan. Isipin natin na pinhintulutan ng Malapino yan kung tatama man yung bagyo na yan. Pero sabi nga ng yung mga nagmumonitor, hindi daw tatama ang mangyari, yung epekto lang ng ulan. Doon mas maganda. At least makatanim na yung mga farmers. At hahatakin daw yung habagat. So mag-umpisa na yung habagat. So wala na yung tag-init, no? Wala na yung eastern monsoon na sinasabi nila. Easterless. So habagat na naman, galing na naman dito sa south ang hangin. So nandiyan na papasok na yung mga habagat, ulan ng ulan. So tag-ulan na. Amen. So ibig sabihin pagpapala na 'yan, no? Kasi imaginein mo naman na napakainit na talaga, minamahal. Nung bumaba kami galing ng Benguet, pagdating namin ng Ilocos, ay talaga parang pugon ng Ilocos. So parang gusto naming bumalik sa Benguet, minamahal. Malamig doon sa lugar na yon. Kailang hindi naman tayo taga roon. No, yung pala mga tao talagang kahit bundok na yon, kahit sigsag ang mga daan doon, doon sila nakatira. Dahil
libre ang aircon doon. Amen. Pero hindi naman pwedeng puro lang doon kasi gulay lang ang pwedeng mabuhay doon. Hindi naman nabubuhay doon ang palay. Kasi ang palay namubuhay sa mga lugar na mainit. So, ang mahal na Pinoy, binabalansi lahat yan. Sabi nga, lahat na bagay ay pinahintulutan. Mayroong lugar na malamig, may lugar na mainit. Pinahintulutan ng mahal na Pinoy yan para sa kabutihan nating lahat. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So, sabi dito sa 2 Corinthians 5:1, so dapat ang mga anak ng Diyos ay hindi makulangan sa kaalam, no? And we know that all things work together for good. And we know, di ba? Sabi doon, we know. So, ibig sabihin, alam natin. Paano kung nakulangan sila ng kaalam? Ayun ang dahilan, yung ibang mga tao, pag may mga pagsubok, hindi nila alam na ito pala ay, ang resulta ay kabutihan, nagbibigti. Ha? Kuha ng lubid, itali sa liig, nagpakamatay, inom ng lason, binabaril ang sarili, ha? Nag-iinom para malimutan ang problema. Pero tayo, minamahal, alam natin. Amen. Mga anak ng Diyos ay matatalino. Wala pong anak ng Diyos na mangmang. Everybody say, praise the Lord. Yung mga mangmang lang, yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Nasa Bible yan. Psalms 53:1. Sabi ng mga mangmang, walang Diyos. Ha? So yung mga mangmang, yung po yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Pero yung mga naniniwala sa Diyos, tayo po ay hindi kabilang sa mga mangmang. Alam natin, mabuti o masama, ito po ay pinahintulutan ng Diyos para sa kabutihan ng bawat isa sa atin. Everybody say, praise the Lord. Ating pong basahin. Dito sa 2 Korinto 5:1, sabi po rito, sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulo ukol sa lupa, ay mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ha? Kung masira man itong bahay na gawa ng tao, mayroon po tayong bahay na hindi nasisira. Yun yung wala sila. Yung bahay na hininda ng malapi noon sa kalangitan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kahit itong ating katawan, minamahal, kahit masira ito po'y papalitan ng malapi noon ng katawan na hindi masisira. Amen? So, yung tinatawag na glorious body. No? So, it's either itong ating katawan, masira, may inihanda malapi noon, or yung bahay na literal, daanan ng lindol, daanan ng bagyo, mayroon po tayong bahay sa langit na hindi binabagyo. Amen. May bagyo kayo sa langit, minamahal? Ha? Wala. Ha? May lindol kaya doon? Wala. Sabi nga, wala ng pag-iyak, wala ng sakit, wala ng kamatayan, wala na nga yung init ng araw dahil ang liwanag ay ang liwanag ng Diyos. Walang dagat, so walang tsunami. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. So, sabi dito sa 2 Korinto 4:17, ito po ang pangako ng malapi noon sa mga dumanas na mga pagsubok. 2 Korinto 4:17. Dito sa 4:17 ng 2 Korinto, sapagkat ang aming magaang kapighatian Magaan. na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Oh, yun. Lalo-lalong bigat na kaluwalhatian na walang hanggan. So,
paano magresulta doon sa kalulutan na walang hanggan kung walang mga pagsubok? Amen. So yung sabi nga, yung mga duwag, yun ang unang na-mention sa Revelation 21:8 eh. Ang mga duwag itatapon sa impyerno. Sa huli na lang yung mamatay tao, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kasi kung minsan tayo, nakapokus tayo doon sa, total, hindi naman ako sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sigurado na ako langit dito. Hindi naman ako pumapatay ng tao. Hindi naman ako naglalasing. Hindi naman ako nangangalunya. Hindi naman ako nagsisunungaling. Pero mahirap banggitin yung, hindi naman ako duwag. Di ba? Nabanggit mo na lahat yung pagkaduwag, hindi mo nabanggit. Dahil marami pong duwag. Amen. Konting problema, lupaypay na. Konting pag-uusig, nanghihina na. Dahil duwag nga eh. Kahit may opportunity na mag-share ng Word of God, nahihiya. Dahil duwag. Amen. Hindi makakagawa. So, anong gagawin? I-justify ang sarili. Hindi ako karapat dapat dyan. Hindi ko gef yan. Hindi ako nakapag-ayuno ng mahaba. No? Sabi pa ni Mala Pastor sa akin, ilang days ng fasting mo, Brother Danny? Sabi ko, Mala Pastor, 7 days. Pinapasting ako ng 10 days. 7 days lang po. Mauna ka. Tama na yan. Ako nang bahala manalangin para sa iyo. Tumayo ako doon. Ibig sabihin, hindi pala prayer natin. Prayer pala ng man of God. Amen. Everybody say, praise the Lord. Bakit ka hindi kakilos? Dahil hindi ka nakapag 40 days. Ano pala yung prayer ng Mala Pastor? Parang binaliwala mo. Ano pala yung pagsabi mo na through the first prayer of a beloved pastor? So, pwede yung gagamitin lang yun na rason para hindi gagawa. Hindi ako pupunta doon. Hindi ako nakapag 40 days eh. Hindi ako pupunta doon, hindi ako nakapag-ayuno eh. Pero kung talagang gagawin mo, through the leading prayers of the pastor, kailangan kong puntahan yon. Mamatay mabuhay sa Panginoon. Amen. Amen. Di ba? So yung desire ng puso mo, magligtas ka ng kaluluwa, iingatan ka ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Yung naalaala ko nung mayroong darating na bagyo, naka-schedule na kaming pupunta sa mga Aita, doon sa Santa Ana. Kalimutan ko anong pangalan ng bagyo na yon. Basta, sabi nung Pag-asa, yung oras na yon, alas 7 ng gabi, tatama, mag-landfall sa Santa Ana yung bagyo. Naka-schedule. 1 week ng schedule nung Bible study. Alam mo naman yung mga Aita, pag sabi may Bible study, bababa, galing ng bundok yon. Sasalubungin kami doon sa ilog, sa may dam. So, ang isip ko, pag hindi tayo pupunta doon, kawawa naman yung mga Aita. Sigurado, nandoon yun sa tabi ng dam, nag-antay sa atin. So, may kubo doon, mayroong resort. Sinuong namin yung bagyo na sinasabing signal number 3. Kasama si Brother Jove noon. Sinuong namin, dala kami ng mga meron kami mga food packs na dala, mga bigas, yung mga sapatos, mga school supplies para sa mga Aita. Pagdating namin doon sa dam, nandoon nga sa tabi ng kabilang ilog, nandoon ang mga bata, mga magulang, nag-abang sa amin. So, umikot-ikot na yung hangin. Sa madalit sabi, minamahal, nakapagdaos kami.
halos liliparin na yung Bible ko. Hindi ko na binuksan yung Bible ko eh. Dahil parang lilipad na eh. Sabi ko, Malapino, huwag mo namang ipahintulot na mag-landfall dito. Mag-landfall dito, hindi kami makauwi. Ma-stranded kami doon. At hindi makauwi din yung mga Aita papunta sa mga bahay nila. Ay malayo pa, bundok-bundok yon. Natapos yung Bible study. Parang hindi pa nga yata signal number 1 eh. Parang ganun-ganun lang, hangin. Tapos kinabukasan, balita. Uy, nag-U-turn ang Baguio. Nung papalapit na ng Santa Ana, biglang lamaybay, bumaba. Doon pumasok sa Quirino province. Bumaba siya, instead na maglandfall sa Santa Ana, umikot, binaybay yung dagat, yung Sierra Madre, tapos pumasok sa Quirino province. Daming mga nawasak na mga tahanan doon. Daming mga, tapos labas ng Ifugao, Baguio. Sabi ko, grabe ang Malapino, no? Kaya niyang paikutin yung Baguio. Hindi naman tayo natuwa na dumaan doon. Ang kinatuwa natin, na hindi natuloy na tumama sa Santa Ana yung Baguio. Dahil matumba yung mga niyog doon, mga poste. Dahil talagang napakalakas po yun, minamahal. So, ganun. Parang alam ng Baguio na mayroong mga anak ng Diyos doon. Everybody say, praise the Lord. Kayang i-command ng mahal na Panginoon. Kaya niyang tunawin or ilihis. Amen. Parang bala din yan eh. Yung sabi ng Malapino, walang almas na ginawa na tao magpatatagumpay laban sa iyo. Is either tatama sa katawan mo na hindi ka matatablan or lilihis sa katawan mo. Everybody say, praise the Lord. O, di ba? So, basta ang importante, lumakad lang tayo sa katuwiran ng Malapino, ang Diyos pa rin ang nasusunod. Kung ipahintulot niya, praise the Lord. Kung hindi niya pahintulot, praise the Lord pa rin. Di ba? Si Job, ano bang nangyari kay Job? Pwede naman sanang hindi niya gawin ng ganun. Pero bakit dumana si Job doon? Nasabi ng Malapino, walang kasing tulad si Job sa kanyang kapanahunan. Job is a perfect servant of God. So mayroong nagsabi, walang taong perpekto. Pero sa Biblia, mayroong sinabi ang Malapino, si Job. Amen. Everybody say, praise the Lord. O, di ba? O, alam mo, questionin pa natin yon. Ang Malapino na nagsabi, sinabihan niya sa Satanas, kilala mo ba si Job? Job is my perfect servant. Pag sinabi ng Diyos na perfect, wala na po tayong karapatang mag-question doon. Amen. Okay lang kung tao magsabi na perfect siya. Sabi mo, paano mo nalaman? Hindi mo naman alam ang puso niya. Hindi mo naman alam ang isip niya. Pero ang Diyos nang nagsabi, wala na tayong magawa dahil ang Diyos alam niya lahat. God is an all-knowing God. Amen. Omnipotent, omnipresent, omniscient. Makapangyarihan sa lahat. Kahit saan nandun siya at alam niya lahat. Amen. Di ba? So kung pinahintulot niya, alam niya na ito ay magdudulot ng kabutihan sa kanyang mga anak. So, tingnan po natin yung bersikulo. Sabi dito, and we know that all things work together for good to them that love God. So, saan lang magbibigay ng kabutihan ng mga bagay na nangyari, mabuti o masama? Doon sa mga taong umiibig sa Diyos. No? Pero yung mga hindi umiibig sa Diyos, hindi po nila maunawaan yun. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, may namahal. So, hindi po nila maunawaan. So, sabi dito, to them who are the called according to His purpose. Dito sa 1 Thessalonians chapter 3 verse 7,
Ate pong basahin. Dito sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica, 3:17. 7 po. 3:7, ang sabi po dito. Dahil dito'y nag-aliw kami, mga kapatid, tungkol sa inyo sa pamamagitan ng inyong pananampalataya sa lahat naman ng kagipitan at kapigatian. Amen. Pakiulit. Dahil dito'y nang-aliw kami, mga kapatid, tungkol sa inyo sa pamamagitan ng inyong pananampalataya sa lahat naming kagipitan at kapigatian. Amen. Amen. Naaaliw. No? Naaaliw. So, kinagagalak pala. No? Kahit dumaan tayo ng kagipitan, kapighatian, ang mga Kristiyanong tunay, ginagamit kasi yung Kristiyanong tunay dahil mayroon pong Kristiyanong hindi tunay. Amen. Everybody say, praise the Lord. Okay lang kung puro tunay dahil hindi na tayo gagamit ng tunay. Parang ginto din yan eh. Dahil mayroong fake, so ginamit natin yung tunay na ginto. Kasi mayroon talagang fake na ginto. Amen. Eh kung wala sanang fake, so hindi na kailangan gagamit pa tayo ng word na tunay. Kundi pag sabi mong ginto, ginto talaga yon kasi walang fake. Pero dahil may fake, so gamitan natin ng tunay. Ganon din sa Kristiyano. Dahil may mga fake, so gagamit po tayo ng tunay na word. Tunay na Kristiyano. So ano po yung tunay na Kristiyano? Sabi ni Apostol Pablo, naaaliw. Kahit mayroong kapighatian, kahit mayroong mga pagsubok, masaya pa rin silang naglilingkod sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. So, hindi po magawa yan ng mga materialistic na Christian. Pag wala na silang pera, wala na silang bigas na masaing, wala na. Hindi na makapag-praise the Lord. Amen. Di ba? Wala na eh. Makapag-praise the Lord lang pag masasarap yung ulam, di ba? Makalimutan ng manalangin eh. Pero nagtaas pa rin ng kamay. Pero pagtaas ng kamay, may hawak na cellphone. Teka muna, wag muna kayong kumuha. Picturean muna natin. Picturean. Picture. Selfie muna tayo. Kasi masarap yung ulam eh. Pero kung tuyo at bagoong yan, mayroon bang mag-selfie? Ha? Mayroon bang mag-picture? Mayroon bang magtaas ng kamay? Wala. Wala magtaas ng kamay. Hindi mo naman manalangin. Manalangin muna tayo. Manalangin na, tuyo na yan eh. Manalangin ka pa na. Kuan lang yan, gulay lang yan. Di ba? Pero kung mga adobo, mga inihaw, lalaki ng mga isda, talaga naman nakadipa na. Talagang pasalamat, grabe. Masalamat, may cellphone pa sa dulo, naka-video pa yan, Lord. So, pagdating ng pagsubok, wala na. Wala nang praise the Lord. So, bakit? Doon lang ba tayo sa pagsubok? Sa mga pagpapala, magtaas ng kamay. Pag pagsubok na, hindi. Karamihan nga sa atin saka sumpong sa Malapino dahil sa pagsubok. Amen. Amen. Di ba? Bakit? Nahanap mo ba ang Jesus Miracle dahil sa pagpapala? Sino ba dito ang nasumpungan ko ang Jesus Miracle minamahal dahil ako ay pinagpala at hinanap ko ang Jesus Miracle? Mayroon ba? Hinanap ko ang Jesus Miracle dahil wala akong problema. Hinanap ko ang Jesus Miracle dahil malusog ang aking katawan. Mayroon ba? Hinanap ko ang Jesus Miracle dahil ako ay mayaman. Wala. Lumapit lahat dito dahil mayroon siyang pagsubok. Nandyan siya sa kahirapan. Punong-puno siya ng karamdaman. Punong-puno siya ng problema. Amen. Wala na kagalingan yung kanyang sakit. Bakit tayo manghina?
Pagdating ng mga pagsubok, iyon pala yung pagsubok na yon, iyon ang naging dahilan kung bakit nakilala natin ang mga Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Dapat nga magpasalamat tayo eh. Salamat mahal na Panginoon sa mga pagsubok na yon. Kung wala siguro yon, hindi kita makilala. Hindi kita hahanapin. Di ba? So sabi po dito, minamahal sa 1 Corinto 2:7. 2:7. Dito sa 1 Korinto, Kabanatay 2, ang talata po 7. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Diyos, bago nilalang ang sanlibutan sa ikululahati natin. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, mayroon pong karunungan, talinghaga. No? Sa bagay, hindi naunawaan ng sanlibutan yung kaligayahan natin. Grabe naman yung taga-Jesus Miracle Crusade. Kahit pagsubok, pasalamatan. Kasi mystery talaga yan eh. Na ang mga Kristiyano lang na totoo ang nakakaunawa. Yung pagdating ng pandemic, dami natataranta. Halos ayaw nang lumabas sa bahay. Dahil baka mahawaan at biglang mangisay at mamatay. Pero sila, bakunado na yun. Taranta pa rin. Pero bakit tayo? Nagpupumilit kahit hindi pa labasin, labas talaga. Naalala ko pa yung isang kapatiran, pati yung leaflets, pinalaminate niya pag ginawa niyang ID. Pagdaan sa checkpoint. Bawal. Senior citizen po kayo. Mayroon ba kayong authority? Mayroon ba kayong galing sa LGU na papel na nagpahintulot sa inyong lumabas kayo? O pinakita yung leaflets nakalaminate? Ito po. Pagbasa, sige. Jesus Miracle Crusade, leaflets, nilaminate niya. O sige, sa ano bang gawin mo? Mamalingki. Kasi pag hindi mo kami palabasin, mamatay kami doon. Wala kaming sasaing, wala kaming, malingki. Yun yung pinakitang authority. Hindi naman galing sa kapitan, hindi naman galing sa mayor, hindi galing sa gobernador. Galing sa hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sino makaresist doon? Everybody say, praise the Lord. Ito yung nagbigay sa akin ng authority. Ang laki ng kanyang pagtalikod, tawanan yung mga pulis. Parang, siguro isip nila, parang siraulo yata yun, no? Paano ka magsiraulo eh? Ikaw nga ang pinakamatalino. Binigyan ka ng katalinuhan. Naunawaan mo yung mystery ng Diyos. Amen? Everybody say, praise the Lord. So, talaga namang araw-araw may himala sa buhay natin. Na hindi po, yung iba nga pag makinig sa atin binayaran yan. Binayaran. Ibig sabihin, yung patotoo, parang imposible. Parang imposible, pero sa atin, normal lang yun. Amen. Normal lang. Normal lang na kinakausap ka ng malapino, nagpapakita sa iyo yung anghel. May narinig ka na tinig. Kahit gaano kahirap ang mga pagsubok, kayang-kaya mo, normal lang sa atin yun. Kahit 10 araw na hindi ka kumakain, buhay ka pa rin. Sa iba, hindi makakain ng 3 times a day, nagwawala na yan. Amen. Pero tayo, kahit mayroong makain, sinasadya natin hindi kumain. Dahil alam natin, pag hindi tayo kumakain, lalong nadagdagan ng kaalaman natin galing sa mahal na Panginoon. At lalong lumalakas yung ating katawan. Everybody say, praise the Lord. Sabi nga nung nagpatuto kanina, pag makainom daw siya ng 3-in-1, nanghingi pa siya ng patawad, mahal na Panginoon, patawad, masarap talaga itong 3-in-1.
Hindi ko mapigilan talaga, Malpino, masarap talaga to. Oh. Mabuti na lang, wala namang nangyari sa kanya. Huwag lang magkulang sa prayer dahil marami po naputulan ng paa sa 3-in-1. Oh? Naging 2-in-1 na. Yung dalawang paa nila, isa na lang. Na kasi nagka-diabetes. So, yung dalawang paa nila, naging isa na lang, naging 2-in-1. Dahil puro 3-in-1. Oh, yung may... Alam mo kung bakit ang fasting nakakagaling talaga. 99.99% ang fasting ay nakakagaling. Alam mo kung bakit? Dahil ang sugar sa dugo natin, pagtataas yan yung nagkukos ng lahat na sakit. Nandiyan na yung high blood, sakit sa puso, sakit sa mata, sakit sa atay, lahat ng sakit. Pag tumaas yung sugar content ng blood mo, lalabas lahat ng sakit. Nandiyan cancer, lahat na. Kung mag-fasting ka, siyempre, bababa yung blood sugar mo. Gagaling lahat na sakit mo. O, diba? Ganun lang kasimple. Huwag ka lang mag-fasting na hindi ka nga kumakain pero nagtatabi ka naman ng soft drinks. para kang nagtatabi ng lason. Hindi ka nga kumakain pero nagtatabi ka naman ng juice dyan. Pasikrito ka na nagjujuice ka. Ibig sabihin, lalong lalapot yung dugo mo. Amen. Kasi hindi ka kumakain, tapos nagjujuice ka, hindi ka uminom ng tubig. Mabuti pa yung hindi ka kumakain, lahat-lahat, tubig lang, kasi mayroon pang tinatawag na water therapy, yung cleansing. Cleansing sa katawan. Umiinom ka ng tubig. Tubig lang. Tubig. So, cleansing yun. Lahat ng mga basura na pinapasok natin sa ating katawan, hinuhugasan. Di ba? Amen? Everybody say, praise the Lord. Marami nang naglalabasan ngayon. Sabi nung napanood ko na doktor, sabi, ang katawan daw ng tao, ayon sa kanilang pagsaliksik, pagdating ng 12 years old, doon para magkaroon ng immune system. So, from birth to 12, wala pa daw immune system yan, madaling magkasakit. Pero, anong ginagawa na yun ng mga nanay? Pag umiiyak yung bata, 3 years old pa, ito cellphone. Manood ka na lang dyan. Ayun, nanood naman ang bata. May radiation yan. Pagdating ng panahon, pag iyak-iyak naman siya, namatay man ang anak ko. Apo ko namatay. Ikaw lang pumatay niyan, iyak-iyak ka pa. Ikaw ang nagbigay ng cellphone . Ikaw ang nagbigay sa kanya ng sakit para magkaroon siya ng radiation. Amen. Everybody say, praise the Lord. Yung iba naman, tuwang-tuwa, alam mo yung bata, anak ko, bata pa. 2 years old pa, pero marunong na mag-straw. Yung sip-sip ba, soft drinks, straw. Galing na mag-straw. Instead na pakainin mo ng masustansya pagkain, pinainom na kaagad ng soft drinks, tapos pag hindi na makaihi yan, Brother, yung apo ko, Brother, lihats po naman, Brother. Hindi makaihi, may UTI. Ilang taon pa? 5 years old. Sinong bigay sa kanya ng sakit? Ikaw din. Amen. Amen. Hindi tayo makaimin ngayon dahil yun na ang normal practice. Normal practice yan. Pag sabihin ng apo, hindi ka makahindi. Pero kung mahal mo talaga, ingatan mo. Ganon din sa pagmamahal sa kaluluwa, minamahal. Open rebuke is better than secret love. Hindi po puro matamis yung preaching. Kasi pag puro matamis ang preaching, pagdating ng mga pagsubok, pagdating ng mga problema, hindi ka handa. Sayang lang din. Hindi ka mahal ng preacher kasi hindi hinanda yung spiritual na buhay mo. Pero kung alam mo na pagdating ng mga pagsubok, pagdating ng mga kapighatian, diyan ka lalong titibay at lalong lalakas at diyan ka lalong
pagpapalain ng mahal na Panginoon. Amen. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Parang sundalo din yan. Pag ang sundalo, para kung gusto ng battalion commander na ang kanyang mga tauhan ay walang matamaan sa gera o walang casualty, so talagang idadaan ng grabing training yan. Ilulublob sa tubig, palgulong-gulungin sa putik. May nakita pa ako habang sila gumugulong doon sa plaza, pinaulanan pa ng bumbiro yung tubig. Pinaulanan. Gulong-gulong sila. Ang lakas ng tubig ng bumbiro, pinaulanan sila. Pag titingnan mo, parang ginawang kawawa. Dala-dala yung Armalite, gumugulong sila, may pakbag pa ng bigat-bigat, tapos pinaulanan pa ang lakas ng tubig na galing sa bumbero. So naisip ko, ay sa bagay, kung actual talaga na gera, tapos umulan, at least sanay na sila, na habang gumugulong, bumabagsak yung ulan, hindi sila magtago na takot sa ulan, kasi sanay na. So ganun pala yung training nila. Ilublob sila sa ilog, buong gabi nandoon sila sa ilog. Liig lang ang ulo lang nakaganon, buong gabi yun. Kung makatulog ka, at makatulog, di wala, pamatay ka doon sa malunod ka, kailangan kang hindi ka matulog buong gabi. Training yun. So, tingnan mo naman, pag makagraduate na sila, well-trained sila. So, ganun din pala ang mga Krisyano. Amen. Dadaan tayo sa mga pagsubok, lahat na yan. So, naaaliw kami, sabi nga sa binasa kanina, na ang mga anak ng Diyos ay dumaan sa makapighatian. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Inihanda tayo sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Amen. Hindi po easy go lucky ang paglilingkod. Pag pinagpala ka, lalo kang magpasalamat sa mahal na Panginoon, minamahal. Lalo kang gagawa sa kalooban ng mahal na Panginoon. Dahil anytime, pagbalik ng Malapinon, handa na tayong lahat. Everybody say, praise the Lord. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So, ito po yung panahon. Mayroon pa kayong kapitbahay, takot na takot. Dahil mayroon na namang super typhoon. So, share the gospel. Huwag kang magpa-apekto. Huwag kang maging sanlibutan din. Makikita nila, bakit ang taga-Jesus Miracle Crusade hindi takot? Bakit ang taga-Jesus Miracle Crusade parang hindi naaapektuhan? And then i-share mo sa kanila kung bakit. Dahil may Diyos kaming nagliligtas sa amin. May Diyos kaming buhay. O di ba? Nung panahon ng pandemic, nagulat ang mga tao. Bakit kakaiba tayo? Yung iba halos hindi na lumalabas sa bahay. Bakit tayo lumalabas? Bakit patuloy pa rin yung ating gawain? Bakit patuloy pa rin yung ating mga kusada? Bakit patuloy pa rin yung ating Bible study? Anong mayroon sa atin? Isa lang ang sagot. Buhay ang Diyos natin. Pag sabihin nila, bakit ang Diyos namin ay hindi ba buhay? Dapat tanungin nila ang sarili nila. Basta tayo, sigurado tayo, at napatunayan natin, buhay ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dumidinig ng panalangin. Pagkatapos ng mga pagsubok, pagpapala. Amen. Yung nabasa nating bersikulo kanina, magiba man ang bahay o ang tahanan o ang ating katawan, mayroong inihanda ang Malapinoon na hindi nagigiba, hindi nabubulok. Referring to our body or literally yung tahanan na gawa ng kamay ng tao. Itaas ang ating makamay, minamahal. Hallelujah.
nakikilala na Panginoon ng buhay ko. Hallelujah. Nadarama lagi ang kabiguan, kalungkutan, hirap at dusa. Yes, Jesus. Hallelujah. Nang ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat sa buhay ko. Amen. Hallelujah. Ika'y tinanggap ko, Panginoon, at tagapagligtas ng buhay ko. Jesus, ito ang aking awit. Hallelujah. Ito sa'yo'y aking ihahandog. Sa pag-ibig mo, laging nadarama. Dakila ka, O Diyos, purihin ka. Pagsubok man sa akin dumating, ako'y hindi mo pababayaan. Ikaw lamang lagi ang pupurihin, sasambahin magkailanman. O Jesus, ito ang aking awit. Ito sa'yo'y aking ihahandog. Sa pag-ibig mo, laging nadarama. Dakila ka, O Diyos, purihin ka. Jesus, ito ang aking awit. Hallelujah. Ito sa'yo'y aking ihahandog. Sa pag-ibig mo, laging nadarama. Dakila ka, O Diyos, purihin ka. O Jesus, ito ang aking awit. Ito sa'yo'y aking ihahandog. Sa pag-ibig mo, laging nadarama. Dakila ka, O Diyos, purihin ka. Kaya sa tinggal kita na presensya ng malapit ng Hallelujah. Pasalamatan natin ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Receive and we feel the Spirit. Hallelujah. Ito sa'yo'y aking ihahandog. Sa pag-ibig mo, laging nadarama. Hallelujah. Dakila ka, O Diyos, purihin ka. O Jesus, ito ang aking awit.
Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kalayong kamay sa parte ng katawan na may karamdaman, minamahal. Kung wala po kayong karamdaman, hallelujah, itaas po ang inyong mga kamay at dalangin po natin na ang bawat isa sa atin ay ingatan na mahal na Pinoon, hallelujah. Atin po makapatiran na affected sa dadanan ng bagyo, na silang lahat ay, hallelujah, ingatan ng ating Diyos na buhay, dakilang mahal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal namin Panginoong Hesus, hallelujah. Kami po humingi ng kapatawaran sa mga kami nagkulang, nagkakamalian ng mga naisip na gawa na banggit namin mga labi na kami hindi kaya-aya sa iyong balapan, patawarin mong bawat isa mahal na Pinoon. Hallelujah. Sa punot na langin namin kagalang-galang at minamahal na Pastor Roel D. Salmeda, ang iyong propeta sa lahat ng mga bansa. Hallelujah. Hallelujah. Sa papadalangin ng kanyang buong pamilya, beloved children of our beloved Pastor God. Hallelujah. Abutin mo pangailangan yung man kang sinasaway na manggawa ng kaaway, demonyo ng karamdaman, hallelujah, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, demons of uncovered sickness and diseases, vices, problems, unbelief and doubts, demons of poverty, cast out sickness, be healed in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tumayo po tayo, minamahal, bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay. Itaas po natin ang ating dalawang kamay and let us jump 3 times and shout, hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po'y dumako na po minamahal sa ating pong mga announcement. Ating pong beloved brother Raymond Passion. Praise the Lord.